Ayan, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Ewan ko kung sa inyo kung makulimlim ba. Kasi sa amin ay makulimlim kita naman, no? Dito sa amin ni Jacob, not Jacob Ana, but Justin dito sa Kidapawan, no? Medyo makulimlim pero laban pa rin and sana hindi maputol yung signal. Ito na naman po ang Kalambag, no? At alam kong isa na naman pong, actually last time na pag-usapan namin to, no? So ibabalik na namin kasi magkaiba yung purpose, magkaiba yung team. So, mahalaga na mapag-usapan sa oras na ito. Kaya naman, no, sit back and relax at kami na po ang bahala sa hapong ito. And of course, no, para para sa karugtungan, karugtungan ng lalim ha, karugtungan ng episode na ito, no, I will give the floor to Shivon. Muntik ko nakalimutan. Go ahead, Shivon. Ayan. So, before we all start muna, nais ko po munang tanongin kung kamusta kayo lahat ngayon. So, let's start po muna kay Kuya Justin. Kuya Justin, kamusta ka po? Hello everyone. So far okay lang naman and I'm really excited sa topic natin ngayon, which is of course I talk about gallery and museum. And kumbaga gusto kong makabawi ngayon because yung nakaraang episode is talagang hindi nag-cooperate yung ano namin, wifi namin as well as my activity dito. So medyo maingay at that time. So right now siguro babawi ako. Yun lang naman siya, Bon. Mm-mm. Ayun, good to hear that, Kuya Justin. Si Lian kaya, kamusta kay si Lian? Pretty ngayon ni Lian. Ay, thank you, Ravon. Ikaw din. Ganda mo ngayon. Siyempre, masaya ako kasi tapos na ang peryo. I mean, sa school namin din, Ravon. Tapos na, though, okay lang. Umiyak ako kahapon kasi, ang hirap ng ibang part. Pero so far, so good. Okay lang naman kasi looking forward sa ating topic ngayon. I'm very interested sa museum and art. So, I'm really, looking forward to our episode kasi one of my favorite things is going to museum. So, yan. Kaya, sobrang interested talaga ako dun. Yun lang. Thank you, Riva. Ayun, good to hear, Lian. Sa'yo naman kaya, Jacob. Hey Siobhan, I haven't been in Kalambag in a while. Feels good to be back. This is as I've said before, a safe place for me. Very enjoyable, like a good recharge after the week. Today, same thing as you guys actually over there in Lagra, where we just came from our long test season, and I was very nervous about it because in Ateneo, you have to have in order to get an honor, all of your grades have to be A minus pataas or 90 pataas. And since my math subject is just at 89, like so just pulling everything down, I'm not going to get any honor awards if I don't get a 90 in math. So that's why I was really worried, spent pretty much the entire week studying for math. But yeah, now's the time to unwind back to good old history. You know, I do love museums, but art and galleries is something I'm not very familiar with. So I'm looking forward to see your guys' insights. Mm. Right. So, save the best for the last tayo kay Kuya Akim. How are you, Kuya? Ayan, thank you so much. No, actually, this past I don't know if I can say that I'm okay or I'm not okay due to some reason because due to unhealthy living like that, no, my health is not okay right now, but I'm still looking forward for the recovery of it. I think it took weeks or months, but I really hope that I still hoping or with the help of our God, I can I can recover from it. And of course, you're one of my motivation, my kalambag family, of course, my family as well, my little family, and to all people who love me. I think this is my tawag nito, my coping mechanism. So, but overall, I'm okay, I'm fine, and just continue this journey. Ayan. So, ayan si Shibon naman kaya. Kamustahin naman kaya natin si Shibon? Hi sa'yo, Shibon. Hi po. So, like sabi nga ni Lian kanina, tapos na ang Hell Week namin. I don't know if like kung talagang sem break ba to or mental health break, pero sana naman Oo. talaga at makabawi lahat ng tulog, pagod dito sa week na to. And yun nga, we wish you Kuya Akim na sana get well soon. Nandito kami and we love you so much. So, sa recap, let's go to Lian. Lian,
So, for the recap ng ating last episode sa Halambag, ito ay tungkol sa Indigenous Peoples Month na nag-highlight ng kahalagahan ng paggalang sa mga katutubo bilang pangalaga ng ating kultura at kalikasan. Pinakita rin sa episode nito ang visa ng IPRA o Indigenous People's Right Act sa pagprotekta ng kanilang karapatan at mga challenges na patuloy nilang hinaharap. Binanggit ang mga leader na inspirasyon sa tapang at pagkakaisa. Hinikayat din ang kabataan na makibahagi sa pagpapalaganap ng kamalayang gamit ang edukasyon, sining at teknolohiya. Yun lang para sa recap. Kuya Akim, take it away. Ayan, maraming salamat, at dahil dyan, lakasan ko yung boses ko kasi umuulan eh. Rinig ba? Rinig? Ayan, lakasan ko na lang, dahil dyan, pag-uusapan natin today ay ang World Museum Day, no? Na talagang appreciation sa lahat ng hindi lamang ito umikot sa isang sining, kundi kasaysayan, kultura, at sa mga pang aspeto na kumikilala sa pagkakakilanlan ng isang bagay o ng isang lugar na rin na kung saan mas makikilala natin ang isang bagay sa isang museo o sa isang gallery. It's a reflection of our identity, of course, ika nga nila. Kaya naman, kung may mga museum ba kayong nakikita o gallery, o may napupuntahan ba kayo na mga museo, ano yung mga tumatak na museum sa inyo? O may mga tumatak ba na museum o gallery na yung mga napuntahan nyo o di kaya yung mga nakikita nyo through social media? So, unahin natin si Lian. Ala ako ang inuna. The joke lang. Siyempre, yung mga tumatak sa akin, yung mga nasa Luneta, yung National Museum of Anthropology, National Museum of Natural History, and National Museum of Fine Arts. Bakit? Sa anthropology, dun ko nakita yung mga bagay na sumasalamin sa buhay ng ating mga ninuno. Bawat artifact may kwento doon. Makikita naman yun sa mga tablets na usually na nasa tabi nila. Sa natural history naman, nadama ko yung kagandahan ng kalikasan. At syempre, sa fine arts, doon natin makikita yung spoliarium. Syempre, hinangaan ko ang mga likha ni na Juan Luna at Felix Hidalgo na para bang bawat pader na mismo museo is humihinga ng kanilang nakaraan o ng malalim na emosyon. Syempre, lahat ng ito ay nagtuturo sa akin o sa atin ng pagiging Pilipino ay na ang pagiging Pilipino ay mamamayan sa sining, talino at puso. Doon ko rin naramdaman na ang kultura natin ay buhay at tayo ang patuloy na bumubuo nito. Yun lang, Kuya. Ayan, maraming salamat. Speaking of Espolarium, talks about injustices, yung unfair treatment ng mga Spaniards during their the colonization. And of course, so I really love na nakakapunta kayo sa mga ganyang museum, ganon. And of course, mas makikilala natin lalo yung kasaysayan natin. So how about you, Jacob? Hi, Kuya Kim. So, unfortunately, my museum knowledge isn't as deep as Lian's, but I've only been into one museum so far in my life, but I definitely want to go to more. And that is the Museo de Intramuros, I think it's called. Was the museum in Intramuros. I remember going there, and it was just what really left a mark with me is like this is all the stuff that came from so long ago and it was still preserved. Like this is like such important things that are there that are just there just in front of us on display. The things that shape the future of our country and what it is to this day. So that's just really something that stuck with me. Like a regular item can do so much. A regular item has done so much in the past to influence the future. Wow, thank you so much, Jacob. No? Actually, Intramuros, I was there last July. Oh, but I cannot make it to go there since the time, of course. I arrived there at I think 5 p.m. and all museums are closed. Even the NCAA o NCCA. Tama ba NCCA? NCCA ba? Oo. Medyo nakalimutan ko tuloy, no? Parang nawala sa mind ko. I think
Iba kasi isa kasi all about ano yun eh, sports yung isa is yung ano, parang naging art gallery talaga sa Intramuros din, no? So, sayang sana no kung napuntahan namin yun, at least may bagay ako, but sad to say, actually, marami-rami rin museums doon, but sirado lahat din. 5 p.m. naman din, so all we have to do is to walk there, having some, tawag nito, yung panonood doon, yung pag visit-visit na lang doon sa parang ano, napakagandang places doon. So, parang hanggang doon lang din yung naano namin. But overall, Intramuros is very great, no? So, ayan, go to Siobhan. Ayan. So, actually, growing up talaga, like, it has been, I wouldn't say a family tradition, pero like, growing up, nasa amin na yung like, normal na sa amin na mag-visit ng mga iba't ibang klase ng mga museums around the Philippines. Pero, for me, sounds cliche, pero I feel like yung pinaka-tumatak talaga sa akin na museum is yung National Fine Arts Museum. Dun talaga, like, na appreciate ko yung different kinds of arts along dun sa mga arts na yun, may mga history ka talaga na makikita. And it's not just type of Mm-mm. arts na painted or hanged around the wall, but also yung literal na arts na artifacts from different histories or rather sa Philippines. Ayun. And also, I get to witness it with some of the people I love na, alam mo yun, iba yung pakiramdam eh. Na kasama mo yung mga taong mahal mo going to the museum. Yun lang. Thank you. Ayan, saan ba located yung ano, yung National Fine Arts Museum? Saan ba yung located, Siobhan? Nakamit ka si Siobhan? Saan located yung ano, Siobhan, yung National Fine Arts Museum? Ay, nakalimutan mo, sige. It's okay, it's okay. So, by the way, no, kung alam niyo po ang location po ng National Fine Arts Museum, comment it down below po at amin din po yung babasahin. Ayan. So, ano kasi Justin kaya, no? Baka nakapunta to ng iba't ibang museum, hindi lang dito sa Cotabato. Oo, go Justin. So, elementary, so nakabisit po ako ng isang museum and nakalimutan ko po yung name na yon. But I'm looking forward na makapunta po sa National Museum of the Philippines. So, kagaya nga ng sinabi ni Lian, I really love Spolarium by Juan Luna. Most specifically, blood and darkness symbolize the pain, struggles, and injustice. Yun yung mga naranasan natin na injustice or mga challenges natin ng ating mga ninuno. And most especially, the light symbolizes the hope and awakening. So, it's because of that painting, so nagkaroon tayo ng hope, and that kind of hope becomes our weapon for us to fight for our freedom. And isa din sa mga, naging bet ko po yung Spolarium by Juan Luna is because Juan Luna is also not only a painter but also our national hero. And I really love his mentality and leadership. So that's why siguro po mas tumatak sa akin yung Spolarium na painting. It's because I really love leadership and I really love how General Luna works, most especially in academic or leadership aspect. Yun lang naman kaya Akim. Ayan, maraming salamat no sa akin naman, no, yung Cotabato. Ewan ko napunta na ni Justin, I don't know. Nakapunta ka na doon, Justin? Museum Cotabato sa Ama. Sa Ama Sidapawan, nakapunta doon, oo. Kasi napakaganda doon ano, kasi I don't know kung napuntahan mo yung parang may video something na ano, na nag-explain sa history ng Cotabato. Related sa last topic natin about ISIS na lahat tayo ay katutubo. Doon mo maintindihan kung bakit nasabi natin na lahat tayo katutubo. Something like we are just influenced by the Spaniards, no? And of course, even though sabihin natin na yung the surname, our surname, so some of the surnames just like Santos, no? Ano ba yan, yung may mga may mga Dela na apelido, De Los Reyes, De La Cruz, ganon. Somehow like, hindi siya talagang sabihin natin na talagang may lahi talagang Espanyol. Somehow yung iba meron, somehow yung hindi. Kasi way back before, recap ko na lang yung last time na
sinabi ko rin na nagkaroon ng command ang pangalawang Governor General ng Pilipinas na si Soclaveria na dapat palitan yung mga surnames ng mga katutubo na tunog Spanish. So that is why may mga magkaka-apelido, alam mo sa Cebu may Santos pero you're not interrelated. It's just like magka-apelido lang kayo. And that's the reason, no? Doon ko naintindihan sa Museum Cotabato, ay ganito pala dati, yung wala pang Espanyol. And of course, to na-explain din kung paano nagkaroon ng Islam at may nanatiling katutubo sa North Cotabato as well as the whole Cotabato history itself and yung mga taon, yung different tribes na o ethnic groups na nakatira sa North Cotabato and all the issues that was faced by our province before nandun din. So I really love it. It's such a history, but of course social issues that is still currently happening in these days pa rin. So ganun kaganda ang mga museum natin, no? Sana naman ay matangkilik, sana naman ay mapahalagan. At speaking of mapahalagan, sa tingin nyo ba bakit mahalaga rin na ang mga museum at gallery sa panahon ngayon, lalo-lalo sa mga kabataan, bakit nga ba mahalaga? Sa tingin nyo ba, bakit mahalaga hanggang sa kasalukuyan? No? So, unahin natin sino na ako kanina? Sige, si Justin, kasi siya yung huli ngayon. Bakit mahalaga ang museum sa kasalukuyan? Sige, So go. mahalaga po ang museum sa kasalukuyan is because it reflects the struggle faced by our ancestor. And because of, kumbaga sa arts itself is nalalaman natin ano yung mga past, ano yung mga ginawa ng mga ancestors natin through, alam naman natin na siguro yung mga ancestors natin is they're not just about, what you call that, writings or speaking. So through arts, they get an arts in which ito po yung naging symbol kung paano natin nalaman yung mga kumbaga nalaman natin history itself. So, and next po is a symbol that we are creative. So, nagiging creative po tayo in somewhat like and because of that po, we are being creative or somewhat like may mga natututunan tayo when we go to most specifically mga museum. And next is of course it symbolize fashion. So nagiging symbolize siya ng passion in a way that kumbaga we can see or we can deflect in a specific painting, and through that po magiging siya po like magiging source po siya ng isang fashion or somewhat like fashion natin, and through that mas nagiging mahalaga po siya dito sa kumbaga mahalaga po siya in today's generation sa atin pong museum. Yun lang naman po. Ayan, maraming salamat. How about si Lian? Muntik ko ito yung sabing Zian. Si Lian pala to. Wala. Miss you, Lian. Yan. Siyempre, personally, and personal perspective, mahalaga pa rin naman yung museum and gallery. Kahit alam natin yung mga kabataan yun, di ba, panay ko na lang sila. But within the gallery, siyempre, andyan yung excitement mo as, kunwari, bata ka, andyan yung excitement nyo na, may ganito pala. Siyempre, parang, at some point, inuugnay ng yung kabataan sa kanilang pinagmulan, sa ating mga ancestors, katulad din ng sinabi ni Kuya Justin. Habang mabilis na takbo ng teknolohiya sa mga bata, yun nga, upgrade ng upgrade. Andyan na yung dati, yung in-experience natin yung pagandahan na laruan, yung meron ako ganito, ganyan. Ngayon, ang nila, device, pero at some point, pag tapak nila sa museum, hindi ganun ang iniisip nila na, may ganito device. Isipin nila, ganito pala pinagmulan, which is a deeper meaning para sa akin. Maganda ang museum. That's why, parang hindi naman sa parang, ko rin siya, yun din yung other reasons bakit gusto ko yung museum other than arts. Siyempre, pinapaalala nila yung mga aral ng kasaysayan at halaga ng ating pagkakakilanlan. Siyempre, sa pagbisita, yung alam mong, ibang mong nalalaman sa school, magugulat ka, ma-apply mo bigla dun sa museum kung kailan parang, mas maalala mo siya nung nilesson nyo. Pero pag sa test, wala kang maaalala. Maalala mo siya kasi andun yung parang oxytocin na masaya ka kasi naalala mo, masaya ka na na-experience mo siya
ng beforehand. Kaya, personally, ako dati, nung may time na lesson namin sa AP is about sa museum, pinilit ko sila mama mag-museum bago magperyo. Kasi ako, mas naalala ko yung mga bagay-bagay kapag ako yung nakakita, nakahawak, or naka-experience. So, yun. Kasi iba pa rin yung feeling nun, lalo na sa kabataan ngayon. Kahit sabihin nilang masaya na sila sa phone, hindi. Iba, parang siya, hidden something nila na hindi nila alam na masaya din pala sila pag nagkaroon na nakapunta sa museum. Yun lang, Kuya Akin. Thank you. Ayan, maraming salamat. How about si Yvonne? Ayan. So, Yvonne. hello. Dinig po ba ako? Yeah, Okay. really. So, i-relate ko lang din siya sa sinabi actually ni Lian. For me, kaya siya mahalaga, lalo na sa panahon ngayon or lalo na sa kabataan ngayon, is that they provide more of a accessible form of education, di ba? Yun nga, sabi ni Lian, in terms of interactiveness and yung visual or experimental or experiential na way, okay siya for us kasi mas madami tayo natututunan. And like, ayun nga, mas nabibigyan ng mga kabataan ngayon ng chance para mas makita, maramdaman, i-explore nila yung mga bagay-bagay na outside of like classroom or outside of a text. Ayun. Okay. Naghang yata si Yvonne, ano? Ayan, okay na si Yvonne. Okay na si Yvonne. Ayan, salamat si Vidzia, no? So, mas na tayong matutunan kapag, what do we call that? We try to open our minds and of course ourselves to visit in different tawag nito, museums, no? And iba rin talagang experience na talagang may ma-share natin ng bongga sa ating mga, of course, mga kapwa-kabataan, ganon. Of course, it's a way also to encourage them. So how about you, Jacob? The last one, but not the least. Oh, thanks, Joaquin. But honestly, my answer is not that deep, unfortunately. But based on my full experience, like it's just really fun to see the past, like where we came from, like holding on to that past, and just seeing the struggles that our ancestors had to go through to be able to give us the privileges that we enjoy right now, having to fight through colonization, actually having to endure it most of the time, and just like seeing what the world was in the past and how it evolved into the world that we walk in, that we interact in now, is so very interesting to me. This one, I think my passion for the histories actually came from Philippine history first when I learned about Antonio Luna and his brother. So yeah, Spolarium, diba? Spolarium. So yeah, it was just really that's what got my interest in history going. Then from there, expanded to the other parts of the world. That's all. Thanks, Kuya Kim. Yeah, thank you so much, Jacob. Ano? So, yeah, nasabi niyo na lahat. So, perfect. No, wala na akong additional things. Sabi niyo na lahat. History, of course, the identity, kung saan man tayo nanggaling. We have to appreciate that through museums. And of course, yung ano pa nito, yung kahalagahan nito, especially in this generation, sa ating mga kapwa-kabataan. No, by the way nga pala, yung tema nga pala natin ngayon ay Resilience Museum and Galleries Education, Preparedness and Recovery. Ulitin natin, Resilient Museums and Galleries Education for Preparedness and Recovery. So sa tingin nyo, ano ibig sabihin nito? Anong pagkakaunawa nyo sa ating tema ngayon, no, na Resilient Museums and Galleries for Preparedness and Recovery. So, unahin natin si Lian. Si Lian. Siyempre, ito. Para sa akin, yung tema natin, mag-focus ako sa word na resilient.
Ang pagiging Yeah. resilient ng museum ay tulad ng punong nananatiling matatag physically. Tree of knowledge, kumbaga, museum din. Kasi parang ganun ang tingin ko. Siyempre, yung puno ng nananatiling matatag, kahit binabagyo ng malalakas na bagyo, andyan pa rin yung mga museums natin, di ba? Patuloy itong nagbibigay ng kaalaman, inspiration, and ang pag-asa nito sa gitna ng crisis na pag tinignan natin, kasi at some point, may mga ano tayo, di ba? Nakikita tayong kung kaya nila dati na mas malala, kaya natin na ngayon na malala lang. Kumbaga, parang ganun Yeah. yung atake niya sa akin. Pinapakita din nito yung mga ano, yung sining at kultura na hindi basta na natitinag sa halip Yeah. so instead, ito ang nagbibigay ng liwanag sa madilim natin panahon. Yung dati, nung COVID-19, I'm not sure if you guys know, ano daw, yung ibang cases nagka-crack kasi due to, ano ata, moisture ata yun. Hindi daw parang na so parang yet they still inayos pa rin nila. Ngayon, na-appreciate pa natin ng mas na-appreciate natin kasi through pandemic, andyan pa rin siya, hindi lang basta bagyo. Kasi, di ba, walang lumalabas ng masyado, di walang nagme-maintain. So, parang, what? Kinaya nung museum na mag-stand alone na mas matanda pa yung mga nandun sa atin. Parang ngayon. Yun lang, Kuya Aki. Thank you. Ayan. So, Lian talks about the structure, yung matibay na pagkakagawa ng museum na talagang masasabi natin matibay talaga, no? Aside from that, no, yung maintenance, no? So, may dadagdag ako din mamaya. But before that, let's go to Jacob. Thank you, Kim. So my understanding of like the resilience of museums and galleries is more about the meaning behind them, like understanding that in the past people have gone through very similar situations, have gone through very difficult things also, and they had less technology, less knowledge about these things, but they still managed to survive and turn into us technically. So being able to use these museums as a source of knowledge and being able to look back on what ancient peoples did, that would be able to, well, not only inspire us to survive, but to also give us like insights on how they did it in the past and how we could do it even better with technological advancements. That's all to it, Kim. Ayan, no? Parang social issues talaga tong kay Jacob ngayon, ano? Kasi nga, di ba, less technologies, but they make it, no? Parang nakaka-motivate, no? Na tawag nito before, less time technologies, but napakatibay. How about ngayon na marami naman sanang technology, pero yung mga, of course, yung mga infrastructure natin, ilang taon pa lang, guho na. Kaya, no, bato-bato sa langit ang matamaan. Wag magalit, of course. No, so dumako tayo kay Justin naman. Baka may masabi akong hindi maganda. No, dako na tayo kay Justin. So, para sa akin naman po, ang resilience is yung kakayahan nitong magpatuloy sa kahit ano pang challenges. So, isa po dun sa may describe ko sa isang museum is, of course, it is flexible. Most especially, alam naman natin na yung mga tao noon is kailangan pa talaga nilang pumunta ng museum para matuto. But now, katulad sa situation ko is we can search is online, we can search any platforms, and nagiging, kumbaga, yun nga, natuto ako. It's because of the internet itself. Nag-search ako sa, kumbaga sa site ng National Museum, and I was really amazed by the spolarium itself. So, kumbaga nagiging flexible din yung museum natin that it can adjust sa kung ano yung mga situation natin sa life or yung mga happenings natin dito sa ating mundo. Yun lang naman, Kuya Akim. Ayan, thank you so much. No? So, for me naman din, resilience, no? Yung pagkakatatag nun, but in some instances, no? Because of, sabi nga, no, yung maintenance, lack of maintenance, and of course, less numbers of visitors, sometimes museum owners decided to close the museum. So that's why it's very important that we youth can help these museums, no, to preserve, to tawag nito, to recover from it so that hindi siya tuloy ang magsira. Kasi sometimes yung iba may may
may tawag na to, may bayad, kumbaga, yung pagtog sa museum, but hindi naman ganun kalaki. But with that, they can use that sa mga repair, sa maintenance, para mapanatili yung tawag nito, yung ganda at yung tibay ng museum. So that's it's very important na tangkilik pa rin natin kung kaya natin, no? Wag natin ipagdat yung para doon. Instead, support it kasi of course, ano naman to, para rin naman sa bansang Pilipinas ito. So why not try to support all the museums na nandito sa ating country, no? Kasi napakalaga talaga siya. Minsan kasi may mga private-owned museums, may mga, of course, government-owned. Kung government-owned, of course, some of them are free. Most of them are free. But yung iba naman, of course, especially sa mga private museums is di naman gaano kamahal. Kumbaga enough lang for the maintenance and of course kasi kung maraming bumibisit dyan, mas bababaan yata nila yung price kasi nga di ba ano rin. So mahalaga na yung supporta natin mga Pilipino sa mga museum na mga galleries and all rin of course. And napakailang topic nito. Parang unti-unti tayong na-eliminate kasi yung signal talaga napakahirap but huwag na natin masyadong tawag nito tagalan, no? Tagalan yung of course yung kaalaman ayan mali si Justice. So bukod sa pagpapala sa ating kasaysayan at sining paano kayo magiging instrumento sa pagbangon matapos ng crisis ang mga museum at gallery. So paano ba tayo makakatulong, no? Paano bukod sa pag-iingat, no? Paano kaya tayo magiging instrumento para makabangon pagkatapos ng crisis kasi napakaraming crisis, 'di ba? Na pinagdaanan nating bansa, no? Ang mga museums maging ang ating mga of course galleries. So ayan, pabalik si Sibon at saka si Justine. So kay Lian muna tayo. Sorry Lian, ikaw muna. Sige lang, Kuya Aki Makay. Siyempre, pagkatapos ng crisis, nagiging tahanan nito ng pag-asa. Nagiging tahanan ng pag-asa ang mga museo. Sa mga kwento ng sakripisyo, tapang at tagumpay na pinapakita nila. Tawag nun. Siyempre, andun yung mga, yung muling nabubuo yung mga ating loob na andito pa rin naman tayo as Filipinos, yet pinapakita rin ng mga museum na ayun yung simbolo na Pilipino tayo na makikita natin. Ang mga obra at exhibit ay nagiging paalala na kahit ilang beses tayong madapa, may kakayahan tayong bumangon at magpatuloy. Yun nga, yung katulad ng sinabi ko sa COVID-19. At some point, parang ginusto ko rin pumunta like right after nung lockdown. Gusto ko pumunta sa museum, pero ang pagkakaalala ko, sarado sila kasi nga parang maintenance check daw nga. Ayun. Pero right after nung nagbukas, ang daming tao, hindi na kami nakapunta. Hanggang last break, doon na kami nakapunta. Yun na, thank you, Kuya. Ayan, salamat na yung motivate me doon sinabi mo na dumaan man ang maraming bagyo pagsubok ay of course makakabangon pa rin, no? That's what we call resilience ay pagiging matatag natin. Of course, you motivate me this time. So thank you so much, Lian, of course. Love you, Clara. So let's go to Justin. Justin? Na-elimination natin na huya. Ay, may elimination na nga. Ayun, elimination na nga. Sige, so, ayan, Justin, okay ka na? Okay na yung signal mo? Okay, sige ka. So, paano ba tayo makakatulong, kumbaga, paano ba tayo magiging instrumento sa pagbangon ng crisis no matapos ang may tayong mga crisis na pinagdaanan. So, paano tayo magiging instrumento mga kabataan para sa pagbangon ng crisis, no? Sa ating mga museum at, of course, galleries. So, most specifically, espasyo ng paghilom, nagiging lugar ang museo at gallery kung saan maaring ipahayag ng mga tao ang kanilang karanasan, sakit, pagkatapos ng krisis sa pamamagitan ng sining. So, para sa tayo, siguro ganun kagaling or hindi natin bet magsulat, hindi natin bet
na makipag-usap sa everybody. So we can create an art specifically focus sa kung ano ba yung reflection natin or kung ano ba na yung nararanasan natin. And most especially, we can share it with others and for them to realize kung kumbaga, these pictures represent something and these pictures represent like that God. So it could be helpful in a way that by helping others through arts, by understanding them through arts. So mas nabibigyan natin ng importansya yung museum and arts as well as naiintindihan din natin yung mga kabataan through arts na hindi gustong magsalita or magsulat. Yun lang naman kay Akim. Wow, maraming salamat to. Kumbaga, parang nandiyan yung multiple intelligence natin, yung mga talents natin dyan na siyempre, of course, para may dagdag din tayo no sa museum, no? Parang yung past and present na rin. And of course, I sad to say na yung parang ganun klaseng is hindi na masyado na-appreciate. No, kahit gano'n man yung kaganda, no? But yung mga wala masyadong alam sa art, siyempre di nila yun ma-appreciate. And usually, no, they focus on social media na. So, it's very important no, na ma-appreciate din natin yun. Of course, may art appreciation sa college, kaya wag nyo yun anuhin ha. Okay, so let's go back to So, okay, kay Jacob ulit tayo. Hi, Kuya Kim. So for me, like the main thing about museums is they preserve our culture, our history, right? And I feel like that's the best way to unite people. So after a big crisis, after a big natural emergency or whatever that problem may be, it's something that can unite us all together. It reminds us that we are all one people and we are all going through this together as a country, and that we all have to be able to we have to work together to be able to work past this. And I'm pretty sure that's where museum comes in. That's where the museums really help, because museums, they have art from all around the country, from spanning from the start of the country, from a long time ago to recent memory. And like that's just something it just really reminds us like, oh, we've been together for all this time. And Mm-mm. it's just really something that reminds us na one country, all together fighting one crisis. Thanks, Kuya Kim. Oh, thank you so much, no, Jacob, no? And of course, sabi ko na kanina, no, yung paano tayo magiging instrumento, no, parang in-advance ko yung answer ko dito. No, parang naging mga So, kaya napakaganda, no? Kasi unity, no, na siyempre, di naman natin kaya ito na mag-isa. Of course, sometimes, no, kailangan natin ng karamay o kung sama-sama natin itong lulutasin ay mas madali itong parang bayanihan ika nga na kung sama-sama natin itong gagawin ay mas lalo natin mapapadali of course, ang nalabanan ang isang pagsubok. And of course, we have this na may mga halimbawa ba tayo na ng mga exhibit, aktibidad o mga pagtuturo tungkol sa disaster preparedness o climate resilience. Kasi when we say resilient kanina, no, of course, we can relate to climate resilience, no, that's currently happening in our country, no, this past few weeks, months, lindol, bagyo, plus yung, of course, no, nagpalala pa itong mga flood control projects na palpak, no, so, may mga examples pa kayo o may mga tawag ba nito? May mga halimbawa ba ng mga exhibit, programs o aktibidad na nagtuturo tungkol dito? So, di pa nakabalik si Sibon, sige, si Jacob na naman unahin ko. Well, Kuya, I can't really think of anything that's exactly in that realm, but the first thing that comes to mind is Arete which is in campus in Ateneo, which is the Ateneo, the art exhibit, blah blah, basta something like that, the Ateneo Art Gallery, something. And that there's also a sector in that called the Institute of Environmental Science and Social Change, and this they usually work together, and the ESS, or the Institute Environment Science Nana, it usually promotes, what's it called, justice, sustainability, and community resilience, which is very important, especially right now with the state of the climate and the state of the government. So they often partner together to bring the exhibits, the research. No, they bring the research and the hindi naman hard to understand, but the more
it takes more time to get the message through if you just give the straight up research papers and academic material. They partner together with the art to make it into an art piece that's like striking, that gets to the hearts of people kaagad. And it's like one of the ways to bring us together, to inspire us without having to read like thousands of pages of writings. Ayun, maraming salamat Lotte sa mga schools natin. May mga ganun para mas matutunan at mas maunawaan natin yung kung paano nga ba maging prepared when it comes to a disaster. And of course, no, makatulong na rin sa ating kalikasan kasi napaka-advanced yata super advanced ang Ateneo, of course, no. One of the top countries, top universities in our country. So, oh my God, sana dalhin mo ako dyan soon, Jacob. Chares. No, soon, malay natin, no. So, ewan ko kung allowed ang outsiders dyan o kailangan lang ng visitor's ID. I don't know if allowed. You can pull up anytime, kuya, as long as you're with me. But if you're not with me, you can just grab a visitor's ID and you'll be fine. Okay, sige, soon. So, hoping makabalik ng Manila, no, para makapunta ng Ateneo. Sana soon, of course, no. I'm looking forward for that. And of course, tayo kay Shibon. Okay ka na ba dyan, Shibon? Yes po, hi. I'm back. Tanongin na si Tagat bago mawala yung signal mo, ha? So, may mga, tawag dito? May mga alam ka ba mga exhibits, galleries, o mga pagtuturo tungkol sa disaster preparedness o yung climate resilience o yung mga pagtuturo tungkol sa paghahanda sa mga kalamidad o yung pagiging stable ng ating climate. Ayan. So actually, I'm a part of one organization dito, youth organization din siya, na talagang ang aim niya is to have climate awareness towards not just for youths but also other age groups din. So, dun ginagawa namin is we're having seminars but as well as practices din na talagang pinapakita namin kung anong nangyayari in a specific, kunyari yan, pag may lindol, pag may tsunami, anong nangyayari sa atin and how it could affect us. So, feel ko, para sa akin, it's a big step na to be a part of those types of organizations kasi hindi lahat very well aware sa nangyayari sa atin ngayon, kung gaano ka-serious yung topic na about climate change and climate awareness. So, talking about this, para sa akin, it means a lot. So, yun lang. Ayun, maraming salamat, no? So, maraming salamat, no? Talaga may mga ganong initiatives, no? I really love it. Na sana magtuloy-tuloy yan, Sibon, ha? And of course, mas marami pa kayong marireach na mga kabataan, just like Kalambag. No? So, let's go to Lian, kasi parang natatapyasan tayo for today's episode. Sige, go ahead, Lian. Nag-elimination method na nga sila. The Japan. Siyempre, yung i-refer ko yung answer ko kay Shibon. Kasi nun, may parang online exhibit kaming for research purposes, may inaano kaming online exhibit na yung lindol doon. Like, makikita mo yung after effect niya kumbaga sa isang lugar. Alam ko meron din gantong parang siya, nasa malaking tablet thingy na table sa National Museum or Anthropology yata yan. May ganun, like, you can adjust the intensity, tapos you can pick a place, like, anong situation yung lugar. Like, makikita mo doon yung niya, yung mangyayari kumbaga. So, parang, ko doon, yung may mga exhibit na program tulad ng mga seminar sa climate change, disaster, and preparedness, and also yung environmental sustainability. Syempre, sa pamamagitan ng sining at education, pinapakita ng mga museo ang kahalagahan ng pagiging handa at responsable sa pangangalaga sa kalikasan. Yun lang, Kuya Akim. Thank you. Pangangalaga, no? So talaga may mga efforts din talaga, no? Maganda kasi nga, di ba, talagang timely, no? Kasi, when we say, talagang mga disasters or minsan kasi dulot din yan ng tao, no? So, mahalaga na maging aware tayong lahat, no? Bago lumala pa. And of course, with that kind of effort, mas matutulungan natin mga kapwa kabataan na mas lalong maging
may pakialam sa ating kalikasan. So how about you, Justin? So, base po sa na-research ko, so the National Museum of the Philippines, Katumbalikwasan, Climate, Natures, and the People. So, inlunsad noong April 28, 2025 ng Marble Hall National Museum of the Natural History, Manila. Layunin nitong baguhin ang pananaw sa resilience mula sa pagiging positibo, pagtiis ng kalamidad tungo sa pagiging aktibo, pag-aksyon kontra crisis at sa pamamagitan ng sining edukasyon at integritibong mga display. And also, ano din po, the local exhibit of the Philippines, Yolanda Resilience Exhibit of Tacloban, isang exhibit na ginaganap sa Robinson Place, Tacloban noong November 2022. Tumututok sa pamamagitan ng modernong kagamitan at hakbang sa disaster response preparedness. So para sa akin po is that yun nga po, yung museum talaga po is flexible. Is not just about knowing our history, it's not just about knowing our perspective. Kumbaga nag-adjust din po siya para tulungan yung mga tao and most specifically how to be prepared in terms of climate change. Yun lang naman po, Kuya Kim. Ayan, maraming salamat, Notice may na-research, no? Maganda yung mga ganun kasi nga, of course, sabi ko rin kanina, may mga efforts din. Kumbaga, yung museum is not just about history lang, ganun, kundi to prepare us, no? Yung mga initiatives na yun, to prepare us in, of course, this climate disasters and of course, mas handa tayo when it comes sa mga kalamidad. And ngayon naman, no, alamin naman natin, no, kung meron sa tingin nyo ba paano maaaring maging bahagi ang kabataan sa mga educational efforts ng mga museums at galleries. Kasi nagsabi nyo kayo na may mga efforts yung mga museum na yon, yung mga exhibits na ito. Paano nga ba tawag nito paano nga ba maging bahagi tayong mga kabataan sa mga ganong klaseng akbang, no? So ulit-ulit na lang, Lian Jacob, sige, Lian. Ayan. Siyempre, sa tingin ko, maaaring maging bahagi ang mga kabataan sa pamamagitan ng volunteers o digital storytellers or yung yung pag-promote na to siya sa social media, Facebook, Instagram, TikTok, kahit saan ngayon, pwede ka na mag-promote. Like, i-post mo lang yan publicly, tapos you ask your friends to share it to other people. Ayan. Due to algorithm, mag-share na lang yan. Makikita na yan sa newsfeed ng iba. Siyempre, sa tulong ng kanilang talento at boses, natulungan nila ipalaganap ang halaga ng kasaysayan at sining sa kapwa kabataan. Siyempre, bilang kabataan, ako, kasi from personal experience ko kinukuha itong sagot. Kasi, di ba minsan kapag sa TikTok or somewhere else ko nakikita, ay, pwede puntahan to. Maganda dito. Like, maganda sa sa nakikita mo, ay, gusto mo pumunta dito. Siyempre, parang, we'll take that to account din na yung excitement nila, yung peak ng excitement nila is andoon. Kaya, I would suggest maganda rin talaga gamitin yung social media. We maximize the use of it, but not too much na iaabuso natin sa social media. Yun lang. Ayan, I love it, Lian. So, of course, guys, sa Kalambag, no, you use social media. So, it's an example, of course, of using social media in the right way. So, how about you, Jacob? Pang-second ka na, ha? Gats. Same with Lian talaga. Like, just as a bit older and more capable youths, I feel like we should really we should play a part in this. Like, just like simply posting stuff like, day in the life of a museum vlogger, ganun, tapos post mo yun sa Insta, sasabihin, wow, ang ganda pala dito, punta nga pa dito. Di ba yung mga ganun lang? It's very important. And another thing is like, we're also the youths. We're just a bit older than the target audience because we want to get yung mga, when the people's brains are still developing, we want them to be exposed to art and to our history kaagad. So just because it's still moldable at that point, and it just helps with their knowledge, definitely knowing our history. So we could also, since we're part of that group also, we also know like what they like and what's in with them.
So, pwede natin sabihin we can make an exhibit like the 6-7 papers of Alexander Hamilton kunwari, or the 6-7 battles ni Antonio Luna or something like that. And I feel like that's just going to really boost the engagement. And sorry, Kuya Kim. Thank you, Kuya Kim. Ayun, thank you so much sa mga vlogger natin, no, na talagang usong-uso ngayon, no. A day in a life, no, sana meron din sa Kalambag soon. Of course, we have, Justin. So, para sa akin po, is makakatulong tayo sa mga kabataan. Kagaya nga ng sinabi ni Jacob and Lian, we can use social media. Siguro po by creating siguro platforms na kumbaga gawin siyang more on interactive and relatable sa mga topic ng mga kabataan ngayon is because yun na nga magaling focus sila more on the gadgets itself, and siguro gawin natin yung bit para mas maging or tangkilikin nila yung museum or mga cultures arts natin. So siguro perspective ko po is to love their ideas. So kumbaga respect their voices. So because of that po, we can arts through online. So siguro po by respecting the ideas of the children, siguro gusto nilang ma-heard, or gusto nilang there is someone na makikinig sa kanila. So siguro it can be a way for us to help them, and helping them through art online. Siguro art online is because marami na mga kabataan ngayon na magaling sa arts through online. So why not be flexible, why not innovate? So because of that po, mas natutulungan natin yung mga bata, natutulungan natin sila sa pamamagitan ng mga gusto nila. Yung lang naman kaya akin. Ayan, maraming salamat, no. Thank you. So all of you focus on social media. Napakaganda rin, and of course, no, mahalaga rin, no, sa schools, no, mahalaga rin na tawag nito yung mga, we can integrate it in our curriculum, in the syllabus, no, na about, especially sa art appreciation, ha, mahalaga na may mga discussions na ganun para makita rin naman, ay, maganda pala doon. Kasi para in just in case, kung may time man yung mga kabataan, together with their family, ganun, have some bonding doon sa museum na yon, doon sa place na yon, at least, para magiging parang family hour nila or family time nila, no? So, magandang initiative din yun, no, na mabigyan ng time yung family natin, yung mga ganitong way, yung mga bondings natin. Of course, no, of course, kayong mga kabataan, no, I know that you have a lot of, marami pa tayong pwedeng gawin towards it, and marami pa tayong pwedeng initiative na pwedeng simulan, no, about museums. Kasi nga, napakalaga nito sa pagkakakilala ng isang Pilipino. And of course, no, kung may mensahe man kayo sa sa ibang kabataan tungkol sa pagpapahalaga ng edukasyon, kultura, ano ang mga yon at bakit ito mahalaga sa paghahanda at pagbangon ng bansa. So, kung may gusto kayong mensahe na ibigay sa ating mga kabataan, no, tungkol sa pagpapahalaga ng edukasyon, kultura, kasaysayan, anong mga yun at bakit mahalaga na mapaghandaan sa paghanda o mapaghandaan sa pagbangon ng bansa. So, elimination round. Kayo na naman ulit dalawa. Sige, Jacob. Sorry. Go lang, Kuya Kim. So, para sa mga Gen Z, para sa mga kabataan dyan, I'm going to speak in our language as Gen Z. So, Haiki Basin, on God, tayo ang mga future ng bayan, pare. Joke lang. I'm sorry, I can't do that. Nakakahiya. Pero no, so to all of my fellow Gen Zs out there, just want to remind you guys that we are the future of our country, and the culture and our history that is us, and we are that. So I want all of you guys to remember that and to be able to understand where we came from so that we can lead into a brighter future. Thank you. Ayan, no? Better future. Kana. Ay, better place to live in pala yun kay Karen Ibasco. Sige, so Justin. Ano yung question kanina, Justin? Oh, sige, So go. sige po. So ang mensahe ko para sa mga kabataan ay ito ay pahalagahan at kilalanin ninyo ang ating kultura, sapagkat dito nakaugat ang ating mga pagkakakilanlan sa lakas bilang Pilipino. Sa pamamagitan ng edukasyon, kultura, natututo tayong unawain at ang ating pinagmulan, mga aral na
katagan at di ang kabayanihan na mahalaga sa pagharap ng mga hamon at krisis. Hindi lamang ito tungkol sa pag-aalala ng karanasan, kundi sa pamamagitan ng kasaysayan at sining bilang gabay sa paggawa ng mas makabuluhang desisyon para sa kinabukasan. Sa ganitong paraan, nagiging mas handa, mas matatag at mas nagkakaisa ang kabataan sa pagbangon at pag-unlad ng ating bansa. Ayun, maraming salamat. So, how about you, Lian? Siyempre, alalahanin nyo sa mga nanonood natin ba, alalahanin nyo yung sinabi ng Kuya Jacob na may makukuha kayo dyan na matino, magamit nyo sa 18 yan, promise. Legit. Siyempre, mensahe ko sa inyo is, alamin natin at ipagmalaki natin ang ating kultura. Huwag yung ikinakahiya yung kultura ninyo. Why? Kasi parang kinakahiya mo na rin yung buong sarili mo. Di ba? Parang ano mo yan eh, identity mo yan basically. Siyempre, ang paggala natin sa sining at kasaysayan ay hindi lang paalala nung nakaraan, kundi paghanda rin sa hinaharap. Kasi, yun, maggamit natin siya at some point sa hinaharap. May mga, alam niyo yung stereotypes. Yes, na-apply talaga yun. Kasi may times na hindi akala mo di ka magaling dito, pero nung parang the more you practice it, nandun na siya. Parang innate mo siyang talent, kumbaga, yung mga stereotypes kasi. Yung ibang katutubo daw magaling magsalita ng English. Like, when you, para mas magaling pa sila sa Tagalog. Malalaman nyo gumagana yun. Like, yung stereotype. Pero wag yung negative part, Tapos, syempre, sa bawat aral na natutunan natin mula sa mga kultura ay mas nagiging matatag tayo, maalam, at makabayan na tao. Mga katangiang kailangan ng isang bansang patuloy na bumabangon katulad ng Pilipinas. Alalahanin nyo yan. Yun lang, Kuya Kim. Thank you. Ayan, maraming salamat, no? At dahil naman dyan, actually, si Shibon kanina lumalaban, no? Lumalaban yung signal niya, pero ayun, talagang mahina yung signal sa kanila. And of course, yan po talaga yung talagang main problem namin dito sa episode. Sa every episode ng Kalabag, especially kapag yung weather natin ay hindi mayon sa atin, no? Kahit mahalaga, no, tayong mga kabataan ay maging kasangkapan, no, upang mapanatilihan na yung stable ng ating kalikasan. Mahalaga na tayo mismo ay alam kung paano ito pangalagaan, as well as hindi lamang yung kalikasan, maging yung sarili na rin natin, no? Kasi nga, di ba, kapag hindi natin aalagaan natin sarili, ay hindi rin natin maalagaan ng ating kalikasan. And with that, no, sa gamit ng museum, sa mamamagitan ng mga museum, mga galleries, and of course, mga exhibits man yan, no, mahalaga na maingatan din natin siya sa anumang uri ng kalamidad na nangyayari sa atin ngayon. Kasi nga, di ba, yan ang sumasalamin sa ating, ito yung sumasalamin sa ating mga kabataan na kung saan, kung mawala ito, paano yung mga next generations natin, hindi na nila ma-appreciate ito, hindi na nila ito makikita. Kahit mahalaga na pangalagaan ito upang magtagal at mas marami pang henerasyon ang makinabang. Kasi nga hindi lamang po tayo, no, hindi lang, may mga susunod pa pong henerasyon na darating na siya makikinabang at makikita pa rin kung ano yung nakaraan. Sabi nga nila, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Kahit pangalagaan natin ang ating nakaraan dahil ito ang magsisilbing aral para upang mas lalo na pa nating maibigay o maibigay ang kaalaman sa mga hinaharap, yung dapat nilang malaman, of course, and yung mga aral na rin yun ay maipasa sa mga susunod pang henerasyon. At napakaganda ng topic ngayon. At kahit na may mga elimination daw na nangyayari today, pero alam mo yon, yung laban pa rin talaga, yung parang yung fighting spirit ng ating mga kabataan ay narito pa rin, of course. And of course, no, gayon pa man, no, mamaya ko na pala sabihin. So for now, no, para for synthesis, I think si Lian, tama ba? Ikaw yung synthesis? Si Kuya Justin po, announcement ako Ay, kay si Justin. Okay, sige, Justin. For synthesis, take it away. So, para sa synthesis, sa kabuuan ng mga museo at gallery ay hindi lang lugar para sa kasaysayan at sining, kundi mahalagang tulong sa pagbangon at pagkatuto ng mga tao. Sa panahon ngayon ng social media at online learning, nagagawa nilang mapanatiling
kapaki-pakinabang at kawili-wili sa pamamagitan ng online exhibits, workshop at iba pang interactive na programa. Sa ganitong paraan, nadurugtungan nila ang nakaraan at kasalukuyan. Mahalaga rin na sa kabataan ay pagpapahalagahan ang kulturang Pilipino dahil dito natin nakikita ang ating pagkakakilanlan at natututunan ang mga aral at katatagan ng pagkakaisa sa atin or sa pag-unlad ng ating bansa. Yan lang naman kaya akin sa synthesis. Ayan, maraming salamat. So, speaking of kultura, of course, no? By the way, congratulations to Emma Meritiglao winning us our back-to-back in Miss Grand International, no? 2025 held in Thailand. So, hello, Queen Emma. Congratulations. And I think ikaw ba liyan ang announcement? O si Yes, Shibon? Kuya Akin. Sige, go, go, go. Siyempre, para sa announcement nating nagbabaga. Charing. Siyempre, Kalambag, every Saturday, 1 to 2 p.m. Tayo ay live sa ating YouTube and FB page. Meron tayong inclination, envisioning an exclusive society or inclusion now na every Wednesday, 3 to 4 p.m. Panoorin niyo yan, ha? And Senior City Adult Learning and Education with a focus on the framework of a lifelong learning every Saturday, 7 to 8 p.m. Kaya sabihan niyo yung mga lola at lolo ninyo manood mamayang 7 to 8 p.m. kung may time. Yun lang. Thank you. Ayun, maraming salamat, no? And with that, no, nagpapasalamat kami sa buong team ng Kalambag, sa ating mga technical team. We have JM, no? Sir JM, hello po sa iyo. Of course, sa Inas Philippines, sa lahat ng mga schools na sumusuporta po ng Kalambag. Maraming salamat po sa inyo. At hindi po kami magsasawa na kayo'y paglingkurad. Muli po, ang inyong lingkod, nariyan po si Jacob, Justin, at Lian, of course, si Shibon na lumalaban ang signal pero talagang hindi kinaya. Pero talagang napakagaling na batang ito si Shibon. Of course, ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Akim, narito ang Kalambag. See you next week and God bless us all. Ingat!